Oy, good morning, ka-coffee. Oy, sa lahat ng ating ka-coffee ngayon, sa mga nagsasabi dyan na weak leader, itong si Pangulong Bongbong Marcos, abay napapahiya kayo ngayon, ka-coffee. Dahil muli sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon na lang ulit may presidenteng nagpunta dyan sa Basilan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang yan, ka-coffee. Yung mga previous presidents, natatakot pumunta dyan sa Basilan. Siyempre, hindi mo rin naman sila masisisi dahil matindi, ka-coffee, yung mga tunggalian dyan, yung violence dyan sa Basilan na to. Pero yung pagpunta ngayon ni PBBM dyan sa Basilan, malaki po ang ibig sabihin yan, na sincero ito sa paghihikayat sa mga investors na pumasok na kayo dito sa Mindanao dahil mapayapa na. Kasi imagine mo naman, ang presidente pumunta na sa isang lugar na doon ay magulo, no? Pero ngayon, iba ang mensahe nito, ka-coffee, iba ang gustong iparating nitong pagpunta ng ating presidente dyan po sa Basilan. Kasi syempre ang connotation natin pag sinabing Basilan, magulo yan, ka-coffee. Andiyan yung mga abusayaf, yan ang naiisip natin kapag pinag-uusapan natin ang Basilan at Tawi-Tawi. Pero marami, ka-coffee, ang mga pagbabago na, yung mga stereotype na yan, dapat nang mabago yan. At isang example dito na nagsusulong talaga na muling buhayin itong Basilan na ito, itong mga conflict-affected areas noon, na hikayatin ang mga investors, hikayatin ang mga turista na pasyalan na ito dahil payapa na. Anyway, kanina, ka-coffee, dahil nagtungo dyan si Pangulong Bongbong Marcos, yan, nababasa nyo, ka-coffee, itong balita na ito mula sa ManilaBulletin.com. Marcos lauds efforts to transform Basilan into an epicenter of peace. Biruin mo, magiging sentro na ng kapayapaan itong Basilan. Di ba? Ang laking bagay yan, di ba? Tapos gusto nyo pang ihiwalay. Anyway, joke lang naman nila yan. Joke lang ni Duterte yan na ihiwalay itong Mindanao, no? Actually, sunod-sunod na yan, ka-coffee. Papasok na dyan yung mga investment. Ito, nagsisimula na tayo dito, ka-coffee. Once na talaga totally ma-settle na, fully ma-settle na itong mga local insurgencies dyan sa Mindanao, abay yung mga investors dadami na po ng dadami. At lalong uunlad itong Mindanao. Sige, basahin natin ang balitang ito. President Marcos lauded the dedication of the locals of Basilan, saying their dedication transformed the province from one that is tainted by violence and terrorism to an epicenter of peace. Marami kasi dyan, ka-coffee, na nag-surrender ng kanilang mga baril. Parang 400 plus, ka-coffee, na naman yung na-surrender dyan ng mga firearms, no? At sinira itong mga ito, no? Malaking indikasyon na gusto na magbalik loob nitong mga local insurgents sa ating gobyerno. Kasi malaki nga naman ang binibigay na tulong ng gobyerno. Bukod sa makakatanggap sila ng financial assistance, once na magsauli sila ng mga baril, syempre may mga programs pa po para sa kanila, papakinabangan nila. Kasi walang walang hangganan, walang forever, ka-coffee, kung ikaw na local insurgents, no? Habang buhay ka magtatago diyan, mahirap-hirap din naman yan. Syempre, lalo't kung nagkakapamilya ka na, syempre gusto mo rin naman na payapa ka, no? Na pag natutulog ka, payapa ka, wala kang iniisip na what if ganyan, what if ganoon. So, ang best solution talaga dyan, ibagbalik loob sa ating gobyerno. Marcos said this is as he witnessed the destruction of surrendered firearms and the distribution of assistance to former rebels dyan po sa sumisip dyan sa Basilan. Ngayong Sabado lang po yan, March 2. Kanina lang po yan naganap, kaninang umaga lang yan. In his speech, the President said the event was a sign that Basilan has been transformed. Ayan, unti-unti na. Yung negatibong perception natin sa Basilan, unti-unti na pong binabago yan. Pero syempre, hindi naman basta-basta yan. Halimbawa, ikaw turista, no? Papasyal ka ng Mindanao, papasyal ka ng Pilipinas, syempre, iniiwasan mo rin yung pagpunta sa ganitong lugar. Basilan, Tawi-Tawi, Hulu-Sulu, yan yung mga iniiwasan mo. Pero slowly, ka-coffee, binabago na itong perception na to. Kasi mapayapa na, ka-coffee, itong mga lugar na yan, no? Noon siguro masasabi mo, medyo magulo yan. Pero slowly, ka-coffee, ayan, nagtatransform na po itong mga lugar na ito. Kaya sana tumulong tayo sa pagpapaganda ng imahe ng Basilan, ng Tawi-Tawi, ng Hulu-Sulu, Zamboanga, para makahikayat pa po ito ng mga negosyante, ng mga investors at ng mga terorista ng mga turista, ka-coffee, hindi terorista, ng mga turista na pumasyal sila dito sa Pilipinas. In his speech, the President said that the event was a sign that Basilan has been transformed. And I quote, "Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace," sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might alone, but more so by people saying no to violence, he added. Correct.
Actually, malaki talaga yung papel na ginagampanan ng mga locals dyan, ka-coffee. No? Hindi lang naman mga sundalo eh. Kasi sabi nga natin, whole of a nation approach ang kinakailangan dyan. Hindi pwedeng puro militar. Hindi pwedeng puro bakbakan ang magaganap dyan. Kailangan may intervention din yan na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siyempre, malaki po yung papel na ginagampanan ng mga residente dyan para mapanatili ang kapayapaan, ang kaayusan dyan po sa Basilan and other parts of Mindanao na conflict-affected areas. According to Marcos, the province has already achieved a social order that values human dignity, improves lives, and promotes progress. This is the kind of peace that we see that dawned here in Basilan. Dagdag po ni Pangulong Bongbong Marcos, the kind that endures because it uproots the causes of people's disconnect that purveyors of violence may want to exploit. Actually kasi bagamat may mga isolated cases na lang yan, ka-coffee, na may mga nangyayari pa rin po dyan na karahasan, pero again, hindi yun enough para maging stereotype natin o stereotype natin ang Basilan na magulo talaga. Actually, mga locals mismo, mga taga Mindanao mismo nagsasabi mali ang perception na magulo dyan sa Mindanao, no? President Marcos said Basilan had achieved peace because it refused to continue to be a place of violence. Exactly, itakwil natin ang violence, itakwil natin ang karahasan, di ba? Kasi walang patutunguhan yan eh. Like its ancestors who fended off colonizers, the Yakans, Tausugs, and Chavacanos, repudiated modern-day terrorism that was trying to enslave them by enchanting them with lies. Dagdag pa ni Pangulo. Attacked and threatened the people of Basilan stood their ground again and again and again. And they never ceded their communities. They never surrendered their future to an ideology that clashes with the values they hold dear. Dagdag po ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, dito magtatapos, ka-coffee. Hindi magtatapos sa pagbisita ni PBBM dyan sa pag-witness niya dito sa pag-distract ng mga firearms na ito. Parang 400 plus ito, ka-coffee. Nangako rin po ang ating presidente na magtutuloy-tuloy po yung tulong ng gobyerno na ibibigay dyan sa Basilan, no? At sa iba pa pong parte ng Mindanao, yung mga livelihood programs natin dyan. Kasi kung titingnan mo, halimbawa ikaw insurgent ka, no? Insurgent ka sa isang lugar, let's say Basilan. Siyempre, kailangan mo ng pera, di ba? Kailangan mong mabuhay. Bagamat nasa bundok ka, ang sasabihin mo, wala kang kailangan gastusin, di ba? Kailangan mo pa rin ng pera para masustain mo yung pamumuhay mo. At yung pamilya mo, siyempre, mabigyan mo man lang ng pera. Kung wala kang kabuhayan, siyempre, magre-resort ka doon sa mga gawain na illegal o sa ipinagbabawal na gawain, di ba? Siyempre, masama yan, di ba? Pwedeng makapaslang ka ng tao, magnakaw ka ng mga ari-arian, or mag-ambush ka o kung ano-ano pa yan, basta magbibigay sa'yo ng pagkakakitaan para masustain mo yung sarili mo. Pero, on the other hand naman, kapag nabigyan mo naman ng mga livelihood programs yan, nabigyan mo ng pagkakataon, nabigyan mo ng trabaho, nabigyan mo ng opportunities na mamuhay ulit itong mga tao na ito, kahit papaano may isip nila, no, maganda pala yung ganitong buhay, di ba? Bakit tayo patuloy makikipaglaban sa Estado? Bakit tayo makikipagbakbakan sa mga sundalo o sa mga pulis kung pwede naman pala yung ganitong buhay? Kaya kung mapapansin niyo yung pagbibigay ng amnestiya, isa din yan sa naging, actually during the time of Digong, di ba? Nagsimula itong pagbibigay ng amnestiya pero walang na-grant kahit isa dahil nagpaso. 1 year lang kasi yung binigay na palugid dyan. Pero in-extend yan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ganoon kaseryoso itong administrasyon na ito na magbigay ng amnestiya. Parang restart ito magre-restart ka ulit Kumbaga, pangit yung nakaraan mo, binigyan ka ng amnestiya, pinatawad ka ng Estado sa mga kasalanan mo, and then you start over again, di ba? Parang panibagong buhay. Masarap ulit magsimula ng panibago. So, isa yan sa mga efforts na ginagawa ng ating gobyerno. At once na magtuloy-tuloy yan, ka-coffee, siguro kasi isa din sa dahilan kung bakit nauso itong plano na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas dahil napapabayaan daw ang Mindanao at kakaunti daw po yung mga projects na binibigay sa Mindanao. Kasi again, kaya kakaunti yung projects na ibinibigay o na ibibigay dito sa Mindanao dahil nga medyo magulo pa. Noon. Pero ngayon, unti-unti na po nagbabago yan. So, kinakailangan mo na i-settle yung mga gulo na yan sa kapapasok ang mga investors. Kasi syempre, ang mga negosyante, sigurista yan. Hindi yan magpapasok ng pera, hindi yan magpapasok ng investment sa isang lugar na baka isipin nila, malulugi sila. Definitely, no? May cost-benefit analysis sila dyan. Magpasok sila dyan, let's say 500 million ang ipasok dyan. Baka hindi sila makabawi sa puhunan nila dahil may mga local insurgents. So, isa muna yan sa kinakailangan i-address. And once yung local insurgencies ay
ma-address na, yung peace and order ma-address na sa mga lugar na yan dyan sa Mindanao, dyan na magsisimula yan. Mga anak yan, kumbaga magma-mushroom yan. Yung mga proyekto ng gobyerno, magsusunod-sunod yan, mga infrastructure projects dyan, mga farm-to-market roads, mga kalsada ng gobyerno, mga paaralan, mga ospital, yan, magdadamihan na po yan. Sunod-sunod na pong magagawa yan. Lalo't medyo napupuno na rin ang Metro Manila, di ba? Medyo andito na rin yung mga tao sa Metro Manila, yung mga lupa dito, puro gusali na, puro buildings na. So parang panahon na rin para mamuhunan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ang Visayas, unti-unti na rin itong umuunlad, bagamat marami pa rin pong mahihirap na probinsya dyan. Pero ang Mindanao, makakatanggap na rin po yan ng mga investments. Kaya yun ang gusto ng presidente ngayon. Pansinin ninyo, sa mga pagbisita niya sa iba't ibang bansa, kumukuha yan ng mga investments eh. Di ba? Bagamat nagsisimula sa pledges yan, pero bilyones na po ang nagkatotoo dito sa mga investment na nakuha ng ating presidente sa ibang bansa. At hindi lang lahat Metro Manila yan, hindi lang lahat Luzon yan. Yung iba meron dyan sa Mindanao at yung iba meron dyan sa Visayas. Kung magtutuloy-tuloy pa yan, meron pa po tayong 4 na taon. Ang presidente 4 na taon pa po yan. Mas dumami pa po yung investment na makuha at maipasok dyan sa Mindanao. Sige, Basilan, malagyan ng Basilan, mabigyan ng Hulo, mabigyan ng Tawi-Tawi, at mabigyan ng Zamboanga at iba pa pong parte ng Mindanao. Malaking bagay yan sa mga locals, di ba? Mabibigyan sila ng trabaho. Yung noon, walang pinagkakakitaan, kaya nagre-resort into illegal activities. Once meron na silang livelihood, may pinagkakakitaan na sila, syempre, baka naman magdalawang isip na, di ba? Na parang mahirap yung tago ka ng tago, yung pamilya mo, iniisip mo, magtatago ka na magtatago. Hindi doon ka na sa marangal na trabaho, di ba? So, kabit-kabit iyan ka-coffee. Kabit itong mga problema na yan. Kaya habang unti-unti na nating na-address itong problema na ito, wag na natin sulsulan, wag na natin suportahan itong plano na ihiwalay itong Mindanao. Buti na lang din, binawi na ni Digong. Sabi niya ito ay reminder lang. Ito ay panakot lang na ihiwalay itong Mindanao. Wag na tayo ka-coffee mag-resort sa ganyang activities kasi gugulo na naman eh. Sayang yung ilang dekadang efforts ng gobyerno at ganoon din po yung kooperasyon ng mga local insurgents ng MILF para mabuo itong BARM at magkaroon ng kaayusan dyan sa Mindanao. Kung ihiwalay na naman po itong Mindanao sa Pilipinas, panibagong gulo na naman yan. Huwag tayo mag-resort sa ganyang activities. Anyway, maraming salamat syempre sa ating presidente dahil pinasyalan ng Basilan. Di ba? Malaking ibig sabihin yan, ka-coffee. Simple gesture pero malaki ang ibig sabihin yan na nagtitiwala ang presidente sa Basilan. Di ba? Kasi presidente ka eh. Ang consideration mo dyan lagi eh, ang security mo. Pero pumunta ka dyan, ibig sabihin, nagtitiwala ka na magiging safe ka dyan sa Basilan. Di ba? Malaking bagay yan, ka-coffee, no? And hoping in the coming years, in the coming months, mas marami pa po mga turista at mga local, mga government officials sa magtungo dyan sa Mindanao para ipakita na ligtas na magtungo ng Mindanao. O sige, anong say mo dyan, ka-coffee? Sige, comment ang iyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section, no? Ilagay dyan sa Facebook, ha? Ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion sa YouTube, i-comment lang po yan. At baka di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pasuyin na lang, ka-coffee, ha? Pa-click lang po ng subscribe dyan sa YouTube. At kung ikaw ay nasa Facebook, pa-click na lang po ng like and share. Alright, sige, ka-coffee, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Sabado. Alright, magkita-kita ulit tayo bukas ang ating live stream, ka-coffee. Alas 10 po yan ng gabi. Ngayong Sabado, wala muna tayong live stream. No? Bukas, Linggo, alas 10 po ng gabi ang ating live stream at pag-usapan natin yung ilan pa pong mahalagang political issues. Alright, paalam po sa inyo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.